Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Torque. So, marami po tayong mga request na mga kababayan natin na nagre-request na magluto ka ng Turkish filab, magawa ka ng Turkish coffee, magawa ka ng mga Turkish sweets at mga pagkain dito sa Turkey. Ay, abaw, mga demanding! Ginawa niyo pa akong chef cook niya na tagawa mong tagaluto. Ang iba, nag-request pa. Magawa daw ako ng mga buhay ng mga artista, nila Jan Yaman, ay ginawa pa akong news reporter at media analyst at mga echiboreche na request na iyan. Joke lang. Pero salamat po sa mga nagre-request ng tungkol dyan. Hay abaw, ay nabawgid. So, ang una natin na gagawin, sige na, mag-imon ako ng request ninyo, o di ang gusto niyo mga Turkish na pagkain. Unang-una sa lahat, dito sa Turkey, ang kinakain nila ay kakaiba sa pagkain natin sa Pilipinas. So, sa mga ambisyosa dyan, kasi ang usually na nag-request yan, yung mga may boyfriend na mga Turkish, mag-aasawa na mga Turkish. So, nandito na hindi alam paano gagawin ng mga pagkain Turkish. Madali lang yan. Actually, talaga kailangan mong mag-practice niyan in actual para matuto ka. So, ang kinakain dito sa Turkey ay iba sa Pilipinas. Unang-una, ang pagkain natin sa Pilipinas ay kanin. Siyempre, nilalagaan natin ng tubig at nilalagay sa rice cooker o sa kaldero. Dito, ang kanin, ginagisa sa butter o mantika. Yan ang kanin nila dito. Tapos, ginalaga o ginasaing. So, yan, ang una natin gawin, ang Turkish filab. So, ayan, kung galing ka sa Pilipinas, gusto mong kumain ng pagkain natin o di magsaing ka ng sarili mo or magdala ka ng rice cooker pag pumunta ka dito sa Turkey. Kaya ang rice cooker dito sobrang mahal. Diyos ko dahil tepa lang brand pero siyempre galing yan sa Europe. Isa pa na nag-demand na magawa ako ng Turkish coffee ay napakadali ang gawin kasi may 3 ways na paggawa ng Turkish coffee. Yung customized na Turkish style, nilaluto yan sa mainit na mga bato-bato or sa mga sand dyan. Napakaganda yan, napakasarap yung kape na yan. Meron din, gawin mo siya sa coffee maker, electric o yun pinakamadali. Kung meron kayong coffee maker, isaksak mo lang dun sa machine. Ayan, tapos na ang coffee. At pinakamadali, kung wala kang coffee maker o wala ka naman ng mga magpakulo-kulo o ay magpainit-init ka, magpabaga-baga ka dyan ng mga balas or yung mga pedtar. Ayan. Di gumawa ka sa iyong dapugan, yung lutuan dyan sa inyong kusina. So, madali lang din po yung paggawa. Kaya lang may technique. So, ang gusto nyo naman sa pagkain mga Turkish, syempre, ang pag sinabing Turkish, Turkish kebab talaga, or durum, or yung Turkish wrap, yun sa Pilipinas, Turks kebab, o yun sikat. Yung lasa niyan kalayo ng lasa ng pagkain dyan na Turkish style sa Pilipinas kaysa ginawa dito sa Turkey. Ay, sobra kayong demanding. Ay, ginawa niyo pa akong kusinira at pagluto. Ayan, nangambisyon pa kasi kayo mag-asawa at magbo-boyfriend ng mga Turkish. So, wala tayong magawa kasi ayan talaga ang inyong kapalaran. Yan talaga ang gusto ninyo. Mag-asawa ng mga Turko, na mga blue eyes, mga black eye, mga brown eye. Tingnan mo yan, oh. Ayan siya. Hazel eye. So, yan, produkto yan ng Turko. So, ganyan ang gagawin natin. Pagluto, dito sa Turkey, wala po yung mga sabaw-sabaw, ginasabawan mo. Yung mga ramen, wala po yan dito. Yung mga nilagang baboy, wala dito. O, ayan, kung ang asawa mo galing sa Europe at Kristiyano siya, ayan, magkain ko ng baboy, kayo ng baboy, mag-barbecue. Pero kung typical Turkish talaga, ay napakahirap kasi ayaw din nila yung kumain ng baboy, lalo ng traditional family. So, mag-expect ka talaga ng kambing, baka, at lamb. So, kung di ka kumakain ng kambing, dahil maamoy yung kambing, ay dahil magpakambing-kambing nga na dyan, mag-practice ka ng kumain ng kambing dyan sa Pilipinas o kung saan ka man. Yung mga nasa Middle East, madali lang yan kasi yan ang news similar. 90% ng pagkain sa Middle East ay pagkain din dito sa Turkey. So mga exposed dyan sa Middle East, ayan, nandito na tayo. Madali lang po sa inyo maka-adjust. So, yung galing talaga sa Pilipinas, galing sa Europe or sa Amerika, ay napakahirap dahil medyo malayo po ang pagkain nila sa pagkain nyo dyan. So, ayan, nag-request din po yung iba dyan ng magbuhay ng mga artista dito, lang ng mga idol nila kasi ang dami po talagang mga palabas na TV series
na magaganda talaga na Turkish. So kahit ako nga na humaling ako yan sa mga palabas nila nung wala pa akong trabaho. So may trabaho ko ngayon, wala na akong pahinga. Yung pahinga ko na itulog ko na lang. Wala na nga ako oras gumawa ng mga video dito sa YouTube. Ini-enjoy ko lang ito minsan. Kaya salamat din sa mga inyo na taga-subaybay namin palagi. So, ayan, sa mga nagre-request dyan, uumpisahan na natin muna sa araw na ito ang paggawa ng Turkish coffee. Ano po ang technique na masarap yan? Magluluto pa tayo sa aming normal na kalan or lutuan. What you're saying? Yes, I am saying that we're going to make a Turkish coffee. So, would you like to do it? Do you drink Turkish coffee? No. Why? It's healthy. I don't drink coffee. Oo, tingnan mo ang itsura namin, no? Brown na talaga. May kakulay namin itong mga dingding namin dito. Kasi alam ma, ito, kalahating araw ito nagbibilad sa may dagat. Nagsiswimming yan siya doon sa dagat. At ako din, syempre, alingang nga, tagabantay, yaya, wagas na tagapag-alaga ng bata. Ayun, nandun sa gilid din, nagpapakainit din at nagpapakasunog dahil summer ngayon dito. Kaya pasunugan kami dito. Hindi naman kami gumagamit ng sunscreen kasi syempre it's not healthy. Sunugin na lang namin yung aming mga balat-balat. Tanggal niyan pag winter na dito. Ano ba yan? Ha? Ano ba yan? Yan po ay magawa tayo ng Turkish Coffee. Oh, do you know how to make Turkish coffee? A little. Do you know any Turkish words? Tell me. Asya, what is your favorite Filipino food? Pancit. And then? I like only pancit. Pancit. And then what one? What you're eating in the ref? That black one thing? What is that? That in the ref? In our ref? What is that? Your favorite? Huh? Bagon. Bagoong. You like it, right? Yes. Oh. Do you miss Philippines? A little. You say hello to the magandang araw po sa inyong lahat. You say it. I cannot say that. You say in Tagalog. Kamusta kayo? Kamusta kayo? Sit down properly. How do you say it? Kamusta kayo? Kumusta kayong lahat? Kamusta? Kakaunti lang po yung alam niyang mga Tagalog words kasi mas more on English siya at saka of course Turkish. Mas gusto niyang matuto bilang sa Russian language kaysa sa Tagalog. Pero dahan-dahan ko siyang tinatagalog din. Aray! What you would say? Hello. Ano ba yan? Okay. Guys, let's go and make Turkish coffee! Umpisa na natin ang paggawa ng Turkish coffee. Ang mga kinakailangan mong sangkap ay puro kahvesi Mehmet Efendi'ng usually namin ginagamit. Yung baso mo na pang Turkish coffee, yung lutuan mo ng Turkish coffee, ito Jesve ang tawag dito, at asukal sa mga gumagamit ng asukal. So, kailangan mo lang painitin yung iyong lutuan. Ayan. Tapos, tubig ang iinom at testing po ang paggawa na ito para sa inyo. So, kailangan natin lang isang basong Turkish coffee. So, ito po ang kailangan natin. Karitang Turkish coffee. Ito po, ilagay natin. Tapos, kasi hindi po ako gumagamit ng asukal sa aking Turkish coffee. Kaya ang iniinom ko ay sade. So, dito, kailangan mo ng dahil Turkish coffee naman ito din isang basong tubig. Kung dalawang tao kayo, dalawang baso din ang ilalagay mo dyan. So, hindi ako gumagamit ng asukal. Pero sa mga gumagamit ng asukal, pwede nyong lagyan ng ang tinatawag nilang sade is pure, katulad nito. Pero kung pag dinanong ka na sabihin nila orta, maglagay mo lang ng isang cup na asukal. Pero kung gusto mo lang matamis, dalawang ganito. So, hindi ko siya lalagyan kasi hindi ako gumagamit ng asukal. Yan lang gagawin mo. Tapos may tubig. Ilalagay mo na sa dito sa apuyan. So, aantayin mo siyang kumulo. Ayan, kumulo na po siya. So, ang gagawin dyan, ito ang unang kulo. Aanguhin.
Kukunin mo yung bula sa taas. Kasi yun ang nagpapasarap. So, ayan. Tapos, kulong-kulo na siya. Pwede naman ating finished product ng Turkish coffee. Yan. Sa akin na hindi gumagamit ng sukal. Anong lasa niya? Matapang. Si mapait. Sa mga gumagamit ng asukal, okay lang. Bakit maliit na baso ang ginagamit? Kasi sobrang tapang ito, hindi mo na pwedeng minom ng malaking baso o di magpalpitate ka. Sa Pilipinas, ano ang pwede mong gamitin? Yung kaping barako ng Batangas, pwede yun. Kasi na-try ko gumamit noon, parang pare-pareho din ang lasa dito. Kaya lang dito, depende yan sa pagka-sanlag or sa pagkaluto ng coffee beans ang lasa. Kaya ito, ayan. Kung biglang lagok mo, isang lagok lang to. Pero kung dahan-dahan pag inom namnamin mo ang sarap, syempre abot ka ng mga 5 lagok. Para saan to? Usually talaga ang coffee is nakakatunaw ng taba sa tiyan at syempre nagiging awake ka kung ikaw ay inaantok or may biyahe ka. Before ka nagbabiyahe, nag-inom ka ng Turkish coffee. Kasi ako usually pag antok na antok ako talaga, umiinom ako ng Turkish coffee para po ay magising ang aking espiritu. So ayan lang paggawa ng Turkish coffee sa mga pakitang sigat dyan, pakitang abilidad o ganyan. Sa first time na gawaan nyo na, pwede nyo gawaan ng Turkish coffee inyong mga boyfriend, inyong mga employer at sino mang mga turko dyan o kahit sayo. Kasi masasanay ka rin ito kahit mapait siya. O ayan, tapos na, puno na. O ayan na ang labod na tira dyan sa baso. So ang ginagawa yan namin, kasi dito ang hula-hula sa palad. So ang gagawin mo dito sa ito yung ginagawa namin. Para panghula lagi ganyan yan. Ilagay mo ganyan. Tapos 1, 2, 3. Ayan. Ibaliktarin mo ang baso ng ganyan. So, ayan na. Tapos, hantayin mo yan siyang lumamig. Ganyan mo yan hanggang lumamig yung baso dyan ng kape. At ano na ang mangyayari dyan? Pag lumamig yan, ayan, dito kasi, yung pahula-hula, ganito ang style niya. Mas makikita mo ang buhay mo dito, hula-hulaan kanila dyan. O, ayan. May mga magaling dito sa Turkey na basahin niyang mga kape-kape na dyan, ano ang mga formation niya. Ang tinatawag na dito ay fal. So ako hindi naman ako marunong, minsan may mga animals ako nakikita at kung ano-ano pa. Dahil dyan nakikita ang mga buhay mo sa araw na ito, mga nakaraan at darating Unang nanood ng video ngayon, sana po may natutunan kayo. Ito po ang pinakasimpleng paggawa ng Turkish coffee. Okay, see you next week for our next video. Bye!